Magandang araw mga kababayan. Narito po ang pinakabagong update ngayon, October 26, 2024, Saturday. Sa mga bagyong binabantayan natin na ngayon ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, si Christine na posibleng bumalik at nagbago na ba ang track ng bagong bagyo na si Leon. At kung bago lang kayo dito sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang informed sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, ang severe tropical storm Trami na dating kilala bilang bagyong Christine ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Taglay pa din ito ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugso ng hangin na hanggang 115 kilometers per hour at ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung isang bagyo naman na nasa labas pa ng PAR, ang international name nito ay Kongray pero tatawagin natin ito dito sa Pilipinas na Bagyong Leon. Ngayong umaga ito ay nasa layong 1,825 kilometers silangan ng Central Luzon. Meron itong taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugso ng hangin na hanggang 80 kilometers per hour. Ito ay patuloy na kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Inaasahan na ito ay papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi or bukas ng umaga Sunday, October 27. Hanggang Lunes kikilos itong si Bagyong Leon, pakanluran, hilagang kanluran at bahagyang babagal ang kilos nito. Tapos liliko siya patungong hilagang kanluran sa Tuesday, October 29 at magiging pahilaga na yung kilos niya sa Wednesday, October 30 habang nasa Philippine Sea. So kahit nasa loob ito ng PAR, inaasahang malayo ito sa kalupaan ng Pilipinas. Ngunit maaaring magdulot pa rin ng pag-ulan sa extreme northern Luzon at maapektuhan ang bansa ng southwesterly wind flow na unang na-trigger ni severe tropical storm Christine. Inaasahang lalakas pa si Leon at maaaring maging severe tropical storm sa linggo at posibleng maging ganap na bagyo pagsapit ng Monday. Sa ngayon, ayon sa mga forecast, hindi inaasahan na ito ay magla-landfall sa kalupaan. Pero pwede pang magbago yan. Yung ibang forecast model, nagbago yung forecast nila kasi kahapon, yung GFS model, nakikita nila na magla-landfall ito sa Northern Luzon. Pero nagbago na yan at medyo umangat na ng konti. Pero karamihan ng weather forecast ang sinasabi malayo sa kalupaan. So mas gugustuhin natin yon kasi hindi pa nakaka-recover ang ating mga kababayan sa nagdaang bagyong Christine. At mas malakas itong bagong bagyo kasi pwede siyang maging super typhoon. So si bagyong Christine patuloy itong lalayo sa ating bansa pero pagdating ng Monday, October 28, tsaka ito maglulup or babalik sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero papahina na yan at pwede ring malusaw na siya dyan. So marami pang pwedeng magbago dito depende sa mga weather system na nakakaapekto sa galaw ng mga bagyo. Kaya palagi kayong tumutok dito sa channel. Anyway, ang magiging lagay ng panahon natin medyo maaliwalas na. Sa Occidental Mindoro at Palawan, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa trough or extension ni severe tropical storm Trami, may posibilidad ng flash floods o landslide dulot ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan. Sa Visayas, Zamboanga Peninsula at Hilagang Mindanao, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa epekto ng southwesterly wind flow. Mag-ingat sa posibleng flash floods o landslide dulot ng malalakas na ulan. Dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may mga panakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot ng localized thunderstorm. May panganib ng flash floods o landslide sa mga lugar na makakaranas ng matinding thunderstorm. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.